Ayoko yung ano, parang tinitake for granted ako. For example, yung mga friends niya ngayon, kilala ko na, nakaka-jokean ko na, okay lang yun. Pero yung mga hindi ko pa kilala, tapos grabe sila mag-usap, ekis ako dun. Nagtatampo kasi ako. Pag di ako pinagbibigyan. Saan? Siya naman siya, Pag gusto mong merger, hindi ka napagbigyan. Ganon. So ako na lang, iniintindi ko na lang, pero masama sa loob ko yun. Ang sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, kahit nakailang pagkakamali pa yan, tatanggapin mo. Pero kapag hindi na siya okay, lahat naman binigay mo, pero babalikan mo ako ng salitang, ganun talaga ang lalaki. Akong tagal, live na pala tayo. Yan, okay. What's up mga Skynam? Welcome to You By Podcast. Siyempre, ang podcast na pinaka-inaabangan nyo. Alam ko, kahit hindi nyo aminin. At kung gusto nyo naman itong mga video na pinapalabas ko, subscribe to this channel. Help me reach 100,000 subscribers. Pwede nyo rin pakinggan sa Spotify, pwede nyo rin i-like, i-share at comment. Maraming salamat nga pala sa mga sumusuporta nitong podcast na to dahil ngayon season 3 na. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment. Siyempre, Pikutin Perfume, available na sa Facebook, TikTok, Shopee. At siyempre, madaming scents yan. Alam nyo na yun kung ano, sa malamang sa mga original na bumibili. At coming soon, dahil mga madaming, i-improve natin ang produkto. Naririnig ko yung mga, mga hinain nyo sa produkto. Lalagyan na natin ng box, di ba? Para mas safe yung mismong parcel. So, without further ado, ang ganda ng episode natin ngayon dahil ang guest natin ay walang iba. Isa siyang host, isa siyang DJ, at siyempre napakaganda niya. Usual, di ba? Yun naman yung mga gusto nyo para panoorin nyo. Ayan, walang iba kundi si Ziljana. Yan. Hi. Ayun, hi ka naman sa kanila dyan. Hi. Yan, Basta bati kayo. ka. Ayun. So si Ziljana, anong lahi nga ulit? Para lang sa nanonood. Half Egyptian. Half Egyptian. Naku. Yeah. Oo, parang Cleopatra pala yan. Lola yung ko mga, yun. Yun, naku. Yun yung mga nambibihag ng mga kalalakihan. Yes. Yan. Ilang taon na si Ziljana? Actually, magpa-birthday ako itong Feb 24. Okay. 29. Pisces. Yeah. Galing, Oo. naku. Selosa to. Selosa to. Yan, Pisces. So, tapos, Sa Locaret, gano'n. ilang taon na? 29. 29. Naku, hindi mo ka. Parang akala ko mga 24 yan. Sinungaling. 25. Hindi, promise. Legit? Oo, legit. Parang Legit. ikaw pala una nagsabi niyan. Madami nagsasabi kasi si Tio Bray daw ng bobola. Pero to be honest, hindi. Talagang ako, sinasabi ko yung totoo at yung nanonotice ko talaga sa mga tao. Yan. So, selosa nga ba si Selosa. Ziljana? Okay. Sobra. Ano yung mga nakakaselos sa'yo na mga nangyayari? Example, bigay mo isa-isa. Ayan. Ayoko yung parang tinitake for granted ako. Paano tinitake for granted ang isang babae? Yan. Example, Oh. alam mo naman nagalit ako doon sa isang bagay na yun. Pero you still doing it. Take for, Yan, gusto. ito magiging open ako ha. Yan. Yung, sige, dadami na naman yung fashions. Go. Magalit na sila kung magalit, pero sabihin ko talaga. Yung FB nung partner ko ngayon, pinagbablock ko dyan kung sining makita ko magaganda. Parang feeling ko kasi hindi ako maganda. Tapos, Okay. ayoko kasi yung feeling na may mga gato kasi ugali yung babae. Hindi naman sa kinakampihan ko yung mga lalaki, pero minsan nakakairita kasi yung ugali ng babae na alam mo namang may asawa na to or alam mo namang may partner na to. Kung may kailangan ka doon, tapos hindi naman ganun ka-importante, doon ka sa bigsis mag-chat. Diba? Kung may respeto ka, pero may iba kasi, hindi naman sa, kahit mo paano, may itsura naman din yung asawa ko ngayon, diba? Ibig ko sabihin, kumbaga, respeto. Gusto ko respeto lang. Ngayon kasi, ito kasi, friendly kasi siya. Kumbaga sa place nila, sa Zambales, kilala talaga siya. So, sinasabi nila sa akin, wag daw ako masyadong ganyan kasi baka may layuan siya ng mga ganyan. Siya naman, wala namang mali siya sa kanya yon. Pag may nag-chat sa kanya, reply niya lang. In a friendly way. Pero sa akin kasi hindi Basta. Okay. So yun, yung mga ginagawa niya na ayaw mo. Okay. Ano pa? Ayoko Ano yung pa? nakikipag-usap talaga sa babae. Tsaka gusto ko kilala ko.
Okay. Mas open sa akin, mas hinahayaan ko na kapag kilala ko yung babaeng kinakausap niya or mga taong nakakasalamuhan niya, gusto ko kilala ko. Para mas panatag yung loob ko. Like for example, yung mga friends niya ngayon, kilala ko na. Nakaka-jokean ko na, okay lang yun. Pero yung mga hindi ko pa kilala, tapos grabe sila mag-usap, ano ako dun? Ekis ako dun. Okay. Tapos ano pa kinakakaselos ko? Yun lang naman. Alright. Ayoko talaga ng gusto ko kilala ko lang. Okay. Ano pa? Ano pa yung iba? O yung mga bagay na ginagawa na ayaw mo? Na ginagawa na ayaw ko. Pag di ako pinagbibigyan. Saan? Saan? Nagtatampo kasi ako. Ewan ka ba may mood ako na shit, gusto ko talaga eh. Alam mo yung Aray ko! May ganun. Ang aga pa. Punta kagad tayo doon. Ang aga pa. Hindi. Tinanong mo ako eh. Sinabi ko kasi yun na naman. Siya naman siya. Pag gusto mong merger, hindi ka napagbigyan. Ganon. Hindi naman. Kasi ngayon kasi nasa siya eh. Nasa diet, diet month siya ngayon. Ngayon, parang nahihirapan siya kasi nga wala siyang makaing maayos. Kasi nga kailangan niya magbawas ng timbang. So, para sa kanya, nahihirapan siya. So ako na lang, iniintindi ko na lang, pero masama sa loob ko yun. Hindi ako sanay. Kasi before, kami, parang sa isang linggo, parang 4 na beses. Ganon. Mga ganon. Sa isang linggo, noon. Pero ngayon na nag-challenge siya ng weight loss, di na. Mga ilan? Isang beses na lang kami sa isang buwan. Pangalawang beses na nung nakaraan. Ganon. Naku. Parang nagpapakinig ka dito sa podcast to. Parang ginagamit mong parinigan. Diba? Oo, kasama na yun. 2 and 1. Ganon. Okay. So, ikaw, sabi mo kanina, feeling mo hindi ka maganda. Saan galing yung feeling na yun? Hindi kasi, ako kasi, 3 na kasi anak ko. Okay. And? 3 na yung anak ko. Tapos, hindi kasi ako yung tipo ng babae na na pupunta ako ng parlor, magpapaganda ako. Kasi alam kong mahal. Okay. Pricey. Okay. Sabihin may budget, pero parang nanghihinayang ako. Okay. Kahit may sarili na akong beauty clinic, parang feeling ko, sinong gagawa sa akin yan? Ako din. Yung parang feeling kong parang 3 na yung anak ko, ganito na, okay na to. Parang eto na yun. Parang feeling ko, tapos parang feeling ko, hindi na nahuhumaling sa akin yung partner ko, ganun. Kasi parang gusto ko, para ma-feel ko maganda ako, yung nahuhumaling sa akin. Okay. Ayun. Nakikita ko, feeling mo hindi ka maganda. Diba? Feeling mo hindi ka maganda. Pero actually, maganda ka. Sabi mo, hindi ka makapagpaayos dahil kasi mahal. Okay, ang nakikita ko, parang hindi kaya dapat mas maganda. Kasi feeling mo hindi ka maganda, dapat, paano siya magagandaan sa'yo kung ikaw mismo feeling mo hindi ka maganda? Ginagawa ko naman kapag kapag gabi. Pag ganun. Yan tayo pag gusto lang bang eh. Hindi. Ang ginagawa ko, pag naliligo ako, pagkatapos ko maligo, harap ako sa salamin, no? Titignan ko yung sarili ko. Sabihin ko sa kanya, Mal, nag-glow yung mukha ko. Minsan napupuri ko naman yung sarili kong ganun. Mal, pero minsan pangat ng mukha ko ngayon. Siguro kasi yung eye bag ko, ganon. Kasi inborn kasi siya. Tsaka minsan kapag nasobran ako sa pagod sa clinic pag may mga sunod-sunod yung clients. Ang feeling ko doon. Kaya ginagawa ko naman kahit papaano. Nagre-retouch ako. So, ayun, suklay-suklay. Tsaka sa akin, huwag mong pabayaan sarili mo. Hindi yun eh. Yun ang, alam mo yun, parang mahalin mo yung sarili mo. Meaning, not only self-care, but siguro mentally, physically, mahalin mo yung sarili mo. Pag mahal mo yung sarili mo, the more people will, love you for who you are. Siguro sa Pisces. And the more you can give, love. Sa Pisces, hindi eh. Alin? Pag Pisces ka kasi, di ko alam kung ako lang to o kagaya nyo. Pag Pisces ka kasi, walang term na mahalin mo yung sarili mo. Yun ang mali. Pag Pisces ka kasi, tapos may partner ka, or may anak ka na,
yung love mo, nasa kanila lang. Yun yung Pisces. Pero, ito yan, tanggalin mo yung construct sa isip mo niyang Hirap. zodiac. Mahirap. Kasi minsan ng tao, ito yung minsan, spiritual ako, naniniwala ako sa zodiac. That's Pero naniniwala rin akong na vibration supersedes everything. Meaning, pag maayos yung vibration mo as tao, mas yung beliefs mo, yung mo, wala yan. Wala yung Pisces, wala yan Scorpio. Meaning, minsan wag mo i-gaslight yung sarili mo kasi Pisces ako. So ako Scorpio ako. So ibig sabihin Scorpio ako, maghahasik ako ng lagim dyan, kasi Scorpio ako eh. Reason ba yun? Valid ba na reason? Di ba hindi? Mambabae ako eh. Kasi Scorpio, mali siya. Talaga ba? Mali, di ba? Oo, totoo. Mali, di ba? Maling gamitin So same as sa'yo. I think you deserve na, kumaga, i-pamper mo yung sarili. Mahal, mo siya. Tanggalin mo siya sa kasi para sa'yo yan eh. Whatever makes you feel beautiful, whatever makes you walang presyo dyan. And then yung mahal na yun, yan eh, dadating yan eh. Yung pera, pag mahal mo yung sarili mo, pag inaayos mo yung mo, you feel good about yourself, mataas yung vibration mo. When you feel good about yourself, matik ang pera. Hindi siya hindi siya ganun kadali. Anyways, yun lang naman yun. Yun sa akin. Siguro, isang maititip ko sa'yo ngayon para hindi ka rin nagseselo. Kasi alam ko ang February na Pisces. Nagkaroon din ako niyan. February na Pisces. Super selosa yan. Super selosa yan. Ay, as in grabe. Sabi nga nila, di ba? Kapag may partner ka, dapat hindi ka nagsiselo. Yan yung mga tipong natutulog ka, magigising ka, hawak yung phone mo. Kailan mo pa ako niloloko? Ay, nakakapam. Alam mo minsan, naisip ko, kaya nababaliw na talaga ako. Kasi ganun yung thinking talaga. Yung tipong tulog ka, tapos bigla kang, siguro dahil kakaanak ko lang kasi. So nasa postpartum part pa ako. Ngayon, minsan tahimik lang ako, bigla akong iiyak. Na gagawa ako ng mga conclusion sa utak ko na niloloko ata ako na itong hype na to Saan kayo pupunta to? Alam mo yung ganun? Before kasi sa aming dalawa, pag aalis siya or may gagawin siya, nagsasabi siya. Tapos, ngayon, hindi na. Parang naaano na ako. Parang napapaisip na ako na dati hindi naman siya ganyan. Tapos ngayon, ganyan na siya. Ganyan. Tapos hanggang sa siguro parang napapansin niya na ganun nga. Parang nahihigpitan ko na daw siya. Kaya ang ginawa ko nung mga huli, parang nanawa na lang din ako. Hindi ko na siya chinachat kapag pupunta siya. Pero akala ko, maayos. Akala ko pag hindi ko siya chinat, magkukusa. Hindi pa rin naman magkukusa. Okay. Parang yun lang naman na nagiging namin. So anyways, ako sa akin naman, hindi mo control yung ibang tao. Ayun. I mean, hindi ko naman alam kung anong ginagawa ng partner mo or whatever. Pero ang sa akin, doon tayo sa'yo. Doon tayo sa kontrolado mong kaya mong ayusin. So ang nakikita ko dyan, self-love. Mahalin mo yung sarili mo. Okay yung mahalin mo yung anak mo. Pero paano mo mamahalin yung anak mo kung ikaw mismo hindi mo muna mahal yung sarili mo? Kulang ka sa love. Paano ka magbibigay ng love? Gets? Parang ganon. So, ibalik mo muna sa'yo. Ikaw muna. And then you'll start feeling okay about it. Kasi pinahihirapan mo yung utak mo eh. Lahat yan gawa na ng isip mo eh. Sa akin sa nakikita ko, lahat gawa na ng isip mo eh. Wala talagang problema. It's just that ikaw, nagko-construct ka sa utak mo ng mga problems na hindi naman nag-e-exist. Hindi natin sure kung nag-e-exist. And 80% ng worries natin minsan, ng mga tumatakbo sa isip natin, hindi naman totoo. Diba? Saka maganda ka, may lahi ka, diba? Walk like an Egyptian ka nga. Diba? Parang ganon. So, mas kung ano yung mga gawain na mafe-feel mong maganda ka, maayos ka, then gawin mo. And then ito yung sa akin, may mga ibang babae takot sila kasi baka mag-cheat yung, lalaki, mag-cheat yan. Ayoko. Kahit Tama anong na. gawin niya, kahit anong gawin mo, kahit anong gawin mo, you can't stop that from happening. Hindi, tama na. Pero ito kasi yan, paano mo malalaman kung sa'yo yung ibon kasi kinulong mo? Hindi. Ang corny paano nun. ko ba? Hindi yun corny. Ang corny nun. Gusto yung mo ibon ba? sa'yo kasi Ito, kinulong gusto mo. Talaga. Hindi.
Sabi nila, ito Tio Braya, ganito kasi yan. Ang sabi nila, kapag mahal mo ang isang tao, kahit nakailang pagkakamali pa yan, tatanggapin mo. Depende. Diba? Depende. Pero pag kahit ilang pagkakamali, yes, on one layer of truth, yes. But if it's already violating my peace, if it's already violating my self-worth, if it's not giving me peace anymore, then it's not worth it. Because sa akin, my peace is important. Oo Yun yung nga. sa akin. So, hindi ko tatanggapin. So sa akin naman, as long as nakakita ako ng improvement or ng changes, go lang. Tama naman. Pero, Tama kasi naman. mahal mo eh. Oo. Ayusin mo talaga. Pero kapag sobrang hindi na siya okay, yung lahat naman binigay mo pero babalikan mo ako ng salitang ganun talaga ang lalaki. Nako, nagpaparinigan na to. Podcast. Yan, Hindi. Para sa lahat ng mga viewers. Oo. 'Di ba? Ganun talaga ang mga lalaki. We cheat, 'di ba? I don't agree, to be honest. Ibig ko sabihin, may point. Kung ang lalaki nga ayaw ng bungangerang asawa. Oh, diba? Tama. I Kapag agree ang with you. lalaki na I pika, agree with you. aalis na yan. I agree with you. Yes. Diba? Oh. Kung ang lalaki, madaling gumibap sa ganon, tas yung iba namang babae, may mga ibang part ng babae na gave you lots of chances. Diba? Hanggang sa dumating yung panahon na okay na ulit. Hindi na gumagawa yung lalaki ng ganon. Okay yun. Ano yun? Worth it yun. Okay. Worth it yun na bigyan ng chances. Pero kung yung isang klase na relasyon na... Tama naman, on some Diba? point, yes. Na, binigyan mo na lahat, nandiyan nakasampu, naka-15 ka ng chances. Pero... Madami yung 15 ah. grabing self-worth issues yun ah. Oo. Yung 15. Okay. Siguro ako nasa go. pang-siyam na. Joke lang. Di tawag dito. Yun nga, pag nakakiss tapos, aalis na yung babae, diba? Doon pwede na. Tapos, yun lang yung akin. Yun lang yung akin. Ako naman, yung sabi mo na ang lalaki nag-cheat, on some point, ang lalaki naman, ang sex namin physical. Totoo naman yun. Ang babae emotional. Anyways, kung anong ano. Pero sa akin, hindi rin naman reason na ang lalaki nag-cheat, tatanggapin mo na lang yun. Hindi rin sa right reasoning. What do you mean? Yung tatanggapin mo na lang na, oy, kasi lalaki ako dapat nag-cheat. Oo, Normal mali yun. na- Maling tanggapin yun. Mali. Oo, maling tanggapin yun. Oo. Hindi, cheating is never right. Diba? Cheating is never right. Hindi ako nagmamalinis. Bata-bata ako, nag-cheat din ako. Pero ako, I'm at this point na nare-realize ko kasi na I cheat is because mababa ang self-worth ko. Na kailangan kong kumuha ng validation sa ganitong klaseng babae, sa ganitong babae, sa ganitong babae, sa ganyan. Para lang maramdaman kong lalaki ako. Actually, ito. Sige. Pero pag naayos ko yun, nung naayos ko yun, hindi pala eh. Ganto kasi. Before I met my partner ngayon, meron akong husband. So yung husband na yun, nagkaroon kami ng 2 anak. So yung anak ko is 9 years old, panganay. Tapos yung pangalawa is magpa-5 this April. Ito naman. Okay siya. Okay talaga. Oh. Since we are in the entertainment industry, kami nun, musician. I'm his vocalist, tapos instrumentalist ko siya. Yung mga musikero, hindi ba ever yan? Ito nga. Banda rin ako dati, so alam ko. Ako. Talaga ba? Ako, marami Gitarista kami... ako, walang babae yan. Wala. Oo nga, Wala. bahista lang Promise. ba? Promise. Ito nga. So marami akong guest. Actually, hindi lang ako. Lahat kami, may mga guest kami. So yung guest namin, we need to, kailangan namin alagaan sila. Teka lang, saan bar to? Actually, lahat ng bar. Okay. We do perform in... Hindi, kasi may commission sa drinks, di ba? Minsan. ladies ang tawag doon. Oo. Ladies. Well, anyways, ako isang bar lang naman ang alam ko dun sa Pampanga na dating ginawa ko yan. Pero yung the rest, hindi naman kailangan. At tumable ka?
Yung may commission sa drinks. Inabot ko yun eh. Ewan ko kung alam mo yung R&B Pampanga. Hindi ako sa Pampanga. Oh, yun. Anyway, Manila sumutugtog ako doon dati. So, may commission kada inom ko ng Smirnoff Mule. So, siyempre, mukha kang pera dati. Ginagawa ko yun. Kailangan natin yun. Oo. Magkano lang naman So, ang gets TF. ko yun. Pero ngayon, hindi ko alam na nag-work pa pala yung ganun na sistema. Until now. Okay, So, go. ito siya. So, marami kaming guest. Hanggang sa, ang pinapakilala namin, hindi kami mag-partner. May ganun, no? Sa banda. Kasi Gets ko yan. Gets may ko yan. mga, karamihan sa mga guest, kahit na may mga asawa yan sila, gusto nila, di ka nila papatulan kung may asawa ka kasama mo pa, di ba? Paano kami magkakapera? Magkano lang naman yung TF namin nun kapag acoustic duo, nasa 800 lang per head to 1,000 per head. Tsaka kung sa banda kasi, halimbawa sa banda, gets ko yan, yung show business. Minsan yung fans, you have to give them a hope na pwedeng maging kayo, kahit na hindi. So, the moment na merong girlfriend dyan or merong asawa or boyfriend dyan na tinanggal mo na yung hope na yun, hindi ka na nila papanoorin. Hindi Minsan ganon. So, gets ko yan. Yung part na yan, so may nagagusto sa akin na guest, Oo. tanda na. Actually, lahat Parang ng guest ko massage parlor, matanda na. guest ah. Matanda na lahat. Oo. So ngayon, ako, sinasakyan ko lang. Sinasakyan mo? Hindi. Okay. Okay, go. Never, no? Oh. So, anong nangyari ganito? Nagkaroon kami ng pagtatalo nung ex-husband ko na pinag-isipan niya ako na may nangyari sa amin nung guest. Ano ba itsura nung guest? Gwapo ba? Ano ma? Mukha ni Michael Bigas. Okay. ganun. Anyways. Tapos, dun na siya parang nanlamig sa akin na hindi ko, behind my back, may tinutugang kaming Chinese restaurant sa may Valenzuela. Okay. Na yung waitress doon, nakaka-chat niya. Gamit ang isang dummy account. Nahuli ko kasi may nag-text sa akin. Sabi, di ba asawa mo to? Ganyan. Tapos, hindi ko asawa yan kako. Wala naman dummy account yung asawa ko kako. Pag-check ko, nilagay ko yung number niya. Kasi para ma-recover mo yung FB. Oo. Naglagay ka, username, number niya, password, forgot password. Yung notification, nag-pop up sa cellphone niya, nagpang-agaw kami ng phone. So doon ako na parang Oops. doon ako na parang after lahat ng pinagsamahan kako natin, na ako akong feeling ko para akong na I need to market myself. Kailangan kong uminom ng madami para lang, alam mo yun, kumita ng marami para sa atin. Tapos sa ganong, nanghina ka sa ganong part. So, hindi ko kinaya yun. So, dumating sa punto na, hindi tayo para magmalinis dito, no? Dumating sa punto na, nagkaroon siya ng part na mali. Nagkaroon din ako ng part na mali. Kasi hindi ko matanggap yun. So, parang, nag-one pointan kaming dalawa. Okay. Which is mali. Mali yun naman talaga. Aminado naman ako doon. Pero after naman nun, okay naman na. Ibig sabihin, masaya na siya. Masaya na rin naman ako sa life ko. So, parang na lang, nagtulungan na lang kami about sa mga bata. So akin, parang ang akin lang, hindi ko kinaya yung ganun. Yung ganung senaryo. Kasi pag ako nagmamahal talaga ako sa isang tao, kahit wag ka na magtrabaho. Mali yun. Ako na lang. Mali yun. Kasi parang feeling ko ayokong maiwan. Low self-worth nga. Yun siguro yung problem ko na bit-bit ko hanggang ngayon. Yun siguro. Kaya hindi ko masabing free ako. Kasi until now, para ako nakakulong doon. Kasi, pero ikaw lang din nagkukulong sa sarili mo ayun nga lumaki ako na walang tatay. Broken family. Hindi ko naman fault yun. Pero parang feeling ko kasi kulang. Parang nakukulangan ako sa sarili ko. Kaya siguro hindi ko matanggap until now. Yung ine-expect mo sa tatay mo na love, galing sa tatay mo, ibigay mo sa sarili mo. Huwag mo hanapin sa kanya. Kasi in reality naman talaga, wala naman magsasave sa'yo. Sarili mo lang. Ayun nga. Ayun hindi na nga yung partners, pumapasok hinahanap mo yung lahat ng mga yung love, yung hindi mo na, kailangan ma-discover mo nasa sarili mo yun. Hindi siya nasa labas mo eh. Pag hinahanap mo sa labas, mali yung nahanap mo lagi. Versus yung loob mo, madali. Tapos yung boundaries mo, taasan mo din.
Pag ganito. Huwag Mataas kang na nga yung tumanggap ng boundaries ko. ganun. Tumaas na. Ganun. Tumaas na, oo. Yun. Tumaas na. Dapat naman, kasi natuto ka na talaga dapat dun sa experience mo. Parang ganun. Hindi, actually, ito naman yung parang baliwanag na part. So from dark part ng buhay ko, parang unti-unting naglighten yung life ko. Nung nakilala ko yung partner ko ngayon. Pero, nung nakilala ko siya. May pero na naman. Eto nga, makinig ka kasi. Masaya to. So, nung nakilala ko siya, parang feeling ko babalik ako ulit dun sa sa bahay ka na lang, samahan mo na lang ako na magtatrabaho. Ganun kasi ako lagi. Tapos tinawanan niya ako na, Mali. siguro isip niya, hello, sino ka? Baka kaya kita buhayin. Parang ganun yung dating. Tama yun. Yun naman na tama. Tapos hanggang sa naging kami. Tapos parang sa kanya ko na-feel yung pagiging babae. Yun naman dapat. Sa kanya ko na-feel yung pagiging babae na first time kong... Basta lahat first time. Nung siya yung nakilala ko. Pero syempre, all throughout ng relationship namin, hindi naman kasi normal na sa isang relasyon puro happy lang. To na kaya mo naman talaga magkaroon ng isang puro happy relationship lang. Pero paano kayo mapagtitibay kung puro happy? Mismo. Papasukan ka talaga ni Lord ng puro trials, 'di ba? Sa relationship ninyo. Normal Yun naman yun. na nangyayari sa amin. Normal In yun. 9 times. 9 times Okay. na problems na until now, kami pa din. Nasa inyo naman talaga yun eh. Pero know that, alamin mo din yung boundaries mo, mahalin mo yung sarili mo. Hindi mo makokontrol ibang tao how they treat you. Pero makokontrol mo how you treat yourself. Wino-workout ko yan. Tama yun. Yun dapat Wino-workout kasi ko. talaga yun eh. Kasi otherwise, may hirapan ka. Ganun lang din. Ulit-ulit lang yan na hanggang hindi mo naayos. Parang ganun. Pero anyways, eto ngayon ang tingin mo. Bakit sa tingin mo may mga babaeng, tingnan mo na different perspective Bakit may mga babaeng alam nilang may asawa na pero pumapatol pa din? Ewan ko ba sa kanila? Hindi, ilabas mo yung perspective mo as a babae, hindi dahil ikaw yung may asawa, pero bakit? Tingin mo. Paano ba? Siguro dahil sorry ha, pero ito lang napapansin ko. Sa pera. Okay, pwede. Alright. Pera. Pera. Kasi, kung may partner ka na he can give you naman lahat sa kama, small financial, hindi pong, syempre ikaw bilang babae, tantanan nyo naman kasi yung bili mo ko niyan, bili mo ko noon, ganyan-ganyan. Huwag tayo masyadong ganon. Pero kung may partner ka na kayang i-provide sa'yo yung lahat ng ganyan kahit hindi mo hingiin, ba't iiwanan mo? 'Di ba? Ba't iiwanan mo? So para sa akin, may iba naman na babae na may asawa nga silang mayaman na. Pero hindi lang nasarapan sa ganon, maghahanap ka ng iba. So foul. Foul pa Babae din. itong sinasabi mo? Babae itong sinasabi ko. Okay. May mga ganon kasing babae. May iba naman na sadyang makatilan talaga. Nanggigigil. Nanggigigil talaga ako. Nakita mo yung mukha mo? Nanggigigil talaga. Yun yung sa akin. Alright. Tapos ano pa ba? Siguro dahil yung partner nila, tinitake for granted sila. Okay. So, Kaya doon sila siguro, papatol sa may asawa. Papatol sila sa iba. Na may asawa. Pero kasi kung usapang papatulan mo yung may asawa din, ibang ano kasi yun eh. Ibang level. Ano na yung yun? psychology? Tingin mo. Kasi ikaw babae ka, ako hindi ko alam eh. Hindi ko pa kasi na-experience. Okay. Na pumatol. Pero I'm sure may friend ka na pumatol sa may asawa or ano. Ano yung psychology behind it? Baka naman may nakwento sa'yo or ano. Ganto kasi. Siguro tingnan na lang natin tong part. Wala pa naman akong friend na pumatol sa may asawa. Siguro tingnan na lang natin as ganito. Kung si babae may asawa tapos pumatol sa may ibang asawa, hindi ba dapat tingnan din natin tong lalaki? Na alam mong may asawa ka, pero bakit Tama pumatol yan. ka din dito? Tama. Meaning parehas na kayo makate. Tama naman. Pero what if dalaga pumatol sa may asawa?
Yun naman Bakit? ay... Ano yung psychology behind it? Kung Sa tingin ko dalaga para at sa'yo. sa may asawa, depende kung ilang taon yung lalaki. Sabihin na natin yung lalaki mga 30 plus. 30 Si babae plus. mga 25, 26, mga ganyan. Mga ganon. Oo. Siguro yung part naman na yun, single to, no? Single. Dalaga talaga, no? Single. Yung lalaki may asawa, pero itong babae single. Ito naman siguro baka hindi niya alam. Na may Alam. Alam. Pero pinagpatuloy pa din. Bakit tingin mo ano attractive? Kasi siguro, baka may nabe-benefit itong dalaga doon sa may asawang lalaki. Mahal niya. For Mahal example, nila. mahal niya. Hindi niya Mahal habol nila. yung basta pera. Mahal niya. Mahal niya talaga. Bakit? Ano yung meron? Kasi alam mo na may asawa, bakit? Bukod sa pera kasi, tsaka sa sex. Pwedeng Ano din. No? din talaga eh. Yun na naman eh, dalawa. Oo. Kung hindi pera ang habol, Oo. mahaba ang alaga. Or magaling. Magaling. Nadadali niya yung, nadadali niya yung gusto niyang part. Ganon siguro. Oo. Yun lang naman yung problem na nakikita ko. Wala naman ang iba. Ito ngayon sa tingin ngayon, sabi mo mahabang part. Tagmamatter ba ang laki ng titi ng lalaki sa babae? Yung totoo? Hindi. Hindi? Hindi. Promise? Hindi ko kailangan na mahaba. Wait na, hindi pa ako tapos. Ang mahaba kasi, pag sinabi mo yung word na mahaba sa panahon ngayon, ganyan. Ganyan. Taba niyan. Sa taba. Ano yung taba nung ganito? Usually. Sige, may ganyan ka nga. Tapos ganyan lang naman kataba yung alaga mo. Sa'yo na. Diba? Okay. Pero kung may ganyan ka, ano ba yung kasing size ng cellphone ngayon? 5? Hindi ko alam kung 5. 4, 5? Tama ba? 4, 5 inches. Tapos, ganyan. Tama. Okay na yun. Diba? Ang OA Sardinas? naman. Gasardinas? Ganun ba? Gasardinas? Yung gusto mo? Ay, Gasardinas? hindi naman. Ang OA naman nun. Maling. Hindi pa naman nasisira. Ay, sorry naman. Hindi, ano ba? So, importante yung laki. Yun ang sagot mo. Oo, yung taba. Yung girth. Oo. Yun ang Hindi tinitingnan ng... yung haba. Oo. Sa Yun ang akin, normal size is okay. Kasi, umaabot naman eh. Oo. Umaabot talaga pala. Hindi naman. Umaabot talaga. Aanin mo yung mahaba, dugo-dugo ka na nun, no? Dugo. Dugo-dugo ka na nun, diba? Paano yung halimbawa, yung lalaki halimbawa, hindi naman ganun kalakihan. Ano yung mga tips mo sa Huwag naman kanila? yung maliit. Tapos ko, Ano yung maliit? Ano ba yung maliit? Define Yung maliit. gumagasgas lang. Ganun. Gumagasgas lang. Ano yung gumagasgas Kasi lang? may friend ako gano'n, nagkwento sa akin. Kasi meron akong friend na, alam mo na, yung nagkababayad, ganyan. Okay. And then daw, may naging ano daw siya, may naging client daw siya. Sus ko po, kayabang daw. Akala naman daw malaki. Then nung nag-chok-chok na daw sila, sus ko po, nagreklamo sa akin pagkatapos, sus ko po, namaga ang aking alaga. Sus ko po, kinuskus nung client niya. So, maliit. Gano'ng bakit? kaliit? Siguro mga senyorita. Senyorita sa akin. Ibig sabihin, may ganun ba talagang Hindi ko alam. Di pa naman ako nakakakita. Et na senyorita, tas matigas Siguro na? ano? May ganun ba? Siguro sabihin, ganyan siguro. Matigas na? Matigas na yan. Paano ka Mahirap masisiyahan sa ganito? So, hindi masaya yung ganito? Ay, hindi masaya yung ganyan siguro naman. Hindi, paano kung ganito? Hindi pa din. Hindi pa din? Hindi pa din. Ang tindi ng pangangailangan nito, Mga mahirap. 4 to 5 inches, okay na nga yun. Okay. Yun yung maliit. So, ibig sabihin, yun, nagmamatter sa babae o nagsisinungaling lang yung mga babaeng, hindi, pagmahal ko, hindi naman. Yung totoo. So, tingin mo, it's bullshit. 4 to 5 is okay. Okay. Yan na yun. 4 to 5. Pag nila ako niloloko for ko po. So, hindi totoo yun. Hindi totoo Talagang yun. hindi nagsasabi, nagpapademure yung babae. Tama? Totoo tayo. Okay. Tito Bray. Okay. Totoo tayo. Halimbawa, kaliitan. No? Hindi naman ganun kalakihan. Pero putang ina, lintik kumain. Ay! Ano yun? Ano yung, may advantage ba siya? Yung Ay, pag ganun? masarap kumain. Oo. May advantage masarap, yun. Oo. Iba yun. Ano nagmamatter sa babae ngayon? Dalawahin natin, okay? Para din sa mga nanonood, para real talk. Kasi alam mo, nakikita ko, sasabihin mo yung totoo sa akin eh. Okay.
Yung kalakihan, yung size? Yung size o magaling kumain? Ano yung una na titingnan mo? Na, tangina shit, okay na to. Pag masipag kumain siguro. Aray ko! Yun, okay. Oo, pag masipag kumain. Tama, yun talaga, yun. Oo, kasi kapag pag masipag ka kumain, tapos minalas ka naman sa size, may daliri ka pa. So, ibig sabihin, hindi ka iiwan nun pag magaling ka kumain. Hindi ka iiwan. Tingin mo? Siguro. So, ibig sabihin, advantage yun. Advantage yung advantage. kain. Actually, advantage kung meron ka lahat. Okay. Pero syempre, hindi naman perfect ang tao. Hindi talaga. Kaya kung alam ng lalaki sa sarili nila na hindi sila pinalad sa baba, sana naman sa taas, galingan nila. 'Di ba? Okay. So, pero kung pinagpala ka sa baba, at hindi ka naman pinagpala, kasi may ibang mga lalaki na kapag kumakain daw sila, nagkakaroon sila ng singaw. Talaga ba? Oo. Okay. Or inuubos sila, nagkakasipon sila. Mm. So may ganon. May mga... Gadahilan lang yun. Ganon ba yun? Gadahilan lang Talaga yun. ba? Ganon. Tapos, ayun. Pero okay naman. Okay lang din naman kung magaling kumain. Kasi kasunod nun, magaling maglaro. Oo. Magaling. Diba? So kasama yun. Kasama yun yung laro. dapat. Oo. Okay, oo. Kasama yun. Siyempre, maaawa ka. Kanina ka pa dyan. O sige, isa naman. Oo. Diba? Kung hindi talaga pwede to. Pero kung para sa akin, sana lahat. Sana lahat? Sana lahat. Sana Okay. lahat. So ang babae ba? Saan mas yan na puta, real talk na to. Yeah. Saan ang babae mas ninalabasan? Sa banat pa o sa kain? Sa kapag magaling kumain, yung lalaki, ang babae kasi mabilis lang. Pwede ko ba sabihin yung term? Sabihin mo. Na kahit gananin mo lang, ilalabasan ka na dun eh. Kasi pag nanginig ang babae, yun na yun eh. Yun na yun. Kapag naman sa bira, depende pag na-reach mo talaga yung sagad nung babae. Lalabasan yung babae. Okay. So yung tanong mo is, Alin doon ang mas yung talagang, wow, shit. Ano yung gusto ng babae? Sa bira o sa kain? sa kain. Sa kain. Pero pag ang babae ang pumatong, Sa bira yun. Sa bira. Nako. May naalala tuloy ako. Sino naman naalala mo? Ayoko na magbanggit. Yan. Sino? Oo. Asawa mo? Hindi. May kumbaga, natutuwa lang ako kasi nasa right track pala ako. Alin doon? Nababalidate. Kasi may mga ibang, may mga ibang, halimbawa, ang lalaki, si lalaki, hindi naman ganun katinding performance. So, ibig mong sabihin, anong mas gusto ng babae? Siya muna kakain o lalaki muna kakain? Ako kasi, sa amin, sa babae. mag-share na ako. Kasi hindi naman nakakahiya yung sa amin. Ang ginagawa ko, mature to, yung mga mag-iisip na bastos, bahala kayo. Ito ay para sa Sa asawa mo dapat gagawin, ha? Ako, magiging honest ako, sa amin, nung ex ko, asthmatic kasi ako. So, na kumukuha kang inhaler pag kinakain? hindi naman. Joke lang. Sa nebulizer. So, mausok eh. Ang ginagawa ko, nakahiga lang ako. All throughout, higa lang. Kasi, natamad? hindi kasi ako marunong. Hindi pa ako marunong nun. Tapos, nakilala ko siya, asthmatic ako Bakit parang napalaban ako sa ibabaw? Sabi ko gano'n. Ang ginagawa ko sa kanya, syempre inaalagaan ko muna siya. Pababa, taas, baba muna. Okay. Kasi mas nakaka-enjoy kasi sa baba. Ganun pala yun. Yung tipong sa kanya ko mas na-enjoy. Yung kumain, oo. Kumain. Ikaw o siya? Ako. Okay, Mas sa kanya ko na-enjoy kumain. Sobrang talaga. Parang ayoko kasi ako naniniwala ko dyan. Ang babae, para gumaling ka sa mukbang, kailangan gusto mo eh. Gusto mo yung ginagawa mo. Oo. Kasi yung mga pinipilit, yun yung
Huwag na nga. Alam mo yung ganon? Mawawalan ka ng gana. Oo. Kasi pagka kayong mag-partner, nag-make love kayo, hindi nyo dapat maramdaman yung parang tinatamad ako. Ganon. Kasi, nagbumukbang ka. Yung babae, nagbumukbang doon sa lalaki. Oo. Tapos parang nagkaroon siya ng tense na parang, nagugustuhan niya ba yung ginagawa ko? Pag pumasok na kasi yung ganong thinking sa utak ng babae, mawawalan siya ng arousal. Ngayon, ko-connect yun. Di ba siyempre nakapasok? No, nakapasok. Ko-connect yun dun sa utak ng lalaki. So parang for me, galing, galing. nakakonect yun. Mararamdaman ng lalaki yun talaga. So, mawawalan sila ng gano'n. Huwag na lang. Ganyan-ganyan. Oo nga, no? Yes. So ako, kaming dalawa, ginagawa ko, kinakain ko siya kahit baka 30 minutes. O, minsan nga pa maglalambing ako sa kanya, "Man, kain naman." Gaganon lang ako sa kanya. Kahit kain lang. O syempre siya, magigising siya doon. Magigising yung diwa, anong kain? Pumatong ka na. Ganon. So after noon, mas gusto ko yung sa ibabaw. Okay. Mas nagustuhan Madami ko namang yung babaeng ganon eh. Mas nagustuhan ko yun sa ibabaw kasi mas nalalaro mo. At saka, sumipag ako. Okay. Tapos ako... Tingin ko dahil gusto mo yung partner mo. Kaya ganon. Oo. Kasi ang babae tamad yan kapag hindi niya ganun katrip eh. Ganun ba yun? Oo. Hindi naman siguro. Ang babae... Hindi, kasi siguro, dahil nga sa mga past experience ko, na hindi ko natanggap, parang mas inayos ko yung sarili ko na parang mas... gagalingan ko nga. Parang ganun. Ganun na yung pumasok sa akin. Hindi kailangan kong galingan paggaganto. Kasi ito na lang yung kaya kong i-offer sa kanya. Kasi yung partner ko ngayon, meron siya lahat. Alright. So, ako, parang doon naman ako ng liit na, wala akong maibigay dito, ganyan-ganyan. Gagalingan ko na lang. Kahit doon sa pleasure, gagalingan ko na lang. Tapos ayun. So, as long as nakikita ko na nag-e-enjoy siya, tontuwa na ako dun. Gusto ko yung mga real talk mo ha. Talagang talagang at least alam nyo na kung ano yung katotohanan, di ba? Yun yung at least medyo mature. Alright. So ikaw ba, halimbawa, ang babae, saan posisyon usually nilalabasan? Kapag binabaon. Alam ko, pero anong position nga? Yung, ba? Ano matitip mga masasabi mo sa mga lalaki na nanonood? Pag kasi, hindi masyado. Not unless babanatin mo yung ulo. Babanatin mo yung buhok. Pag ganyan. Hindi kasi, lahat naman ng posisyon, lalabasan ka talaga. Ito yung totoo ha. Pero masasabi ko lang, depende yan sa stretch ng katawan mo. Ha? Ano stretch ng katawan? Nakahiga. Ano ba yung tawag sa pag nakahiga ang babae? Mission. Missionary. Hindi ka pa pwedeng humiga lang. Kung gusto mong mas labasan ka, kailangan, ikaw babae, stretch mo yung sarili mo. Angguluhan mo din. Angguluhan mo talaga, yung tipong kahit hindi naman dapat i-stretch or hindi naman dapat i-feel, dapat i-feel mo. Kasi mas pagka ang katawan mo kasi, fini-feel mo, parang, nakahiga kang ganyan, tapos gumaganyan ka palalo, ganyan. Parang hinahatak mo yung kanya. Okay. So, mas doon. Tapos, i-elaborate mo pa yung katawan mo ng sobra. Lalabasan ka doon. Sa doon naman, kailangan, hindi lang sa nakatuwad kang ganyan. Kailangan, stretch mo din, pahawak ka. Hawakan mo yung buhok ko. Ganon. Dapat gusto mo yung ginagawa mo. Kahit anong posisyon lalabasan ka. Dapat gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Yun yung key. Dapat gustong-gusto mo. Kasi kung makikipag-make love ka, may ganito kasi na, parang natitigang ako, parang ganon yung term. Tapos biglang pag andun na, biglang tinamad ka na, wala yun. Huwag mo na lang ituloy. Dapat kapag makikipag-make love ka, gustong-gusto mo. Okay. Ganon. Pero sa babae, ano mas importante sa babae, tingin mo? Yung bango ba o yung itsura? Akin yung bango. Bango? May itsura naman yung asawa ko. Pero naano ko sa amoy. Okay. Pag mabango. Gaano ka-importante yung bango? Sobra. Sobrang importante yung bango. Alright. Kasi, tinan mo aanhin mo, kung example, ikaw yung babae, aanhin mo yung gwapong itsura pero mabaho naman.
Diba? Mas nakaka-turn off yun. Eh kung nagkaroon ka ng partner na may itsura na mabango pa, Alright. edi gifted ka, di ba? Blessed ka kasi nagkaroon ka. Pero may iba naman na, eto hindi po ako nang huhusga ha, lalaki, wala na nga itsura pero mabango. Okay lang yun. Mabango. So Tas lamang magaling talaga pa. yung bango usually. Okay na yun. Tapos magaling magmukbang. Oo, okay na yun, di ba? Putang ina. May pag-asa pa, mga nanonood. Yan. Dahil dyan, sabi mo bango, i-test mo yung yung sige, habulin. Yan. Yung bibigay ko sa yung Kita ko to eh. yung habulin na yan. Sabi Test ko, mo. sige nga, pag ako nakahawa ko yung check Test ko nga. mo. Tapos, Paano ako sa amoy eh? sabihin mo kung ano Dito, kasi dito. sinasabi nila hype scripted daw. O sige, Sige, yan, sige. sabihin mo. Yan. Sakto lang, mabango naman. Mabango naman. Seryoso ba? Naglalas to? Ha? Naglalas to? Oo. Anong bango niya? Ano yung naamoy mo? Para ito ba yung napanood kong movie na ang title ay Perfume? Yung binabalatan yung mga Hindi naman yun. Grabe yun. Ayoko rin ng ganung perfume. Ito to ha, sabihin ko yung totoo. Oo. Nung inamoy ko to, naamoy ko yung balat niya. Aray. Oo. Ako, naa-addict ako pagka, mahilig ako kasing amoyin yung yung leeg niya. Oo. Nakalimutan ko yung term na may sariling scent ang tao. So amoy tao siya. Yung mabango Pero amoy. sobrang bango, di ba? Mabango. Oo. Mabango. So sa tingin mo, rate mo yung habulin from 1 to 10? From 1 to 10. I-spray ko pa, okay. Oo naman. Sa'yo yan eh. Sige, sige. 10 being the highest. Yung amoy niya, hindi masakit sa ilong. Bango ha. Mabango din siya. Parang vanilla fruity scent, ganyan. Gusto ko yung mga ganyang amoy. I-rate ko siya ng 9 over 10. Alam mo bakit hindi 10? Para may improvement pa. Alam mo kung syempre. bakit hindi 10? Bakit? Kasi yung 10 yung amoy niya mismo. Aray! Human scent. Hindi, Human scent wala yun eh. siyang pabango kasi. Ibig sabihin kasi nga yung word in term natin ngayon is super love ko yung tao. So, mas into ako dun sa amoy ng tao mismo. Tama. Na kahit hindi siya magbabango, mabango siya for me. Pero mabango tong pabango mo. Ito yung mabango gusto kong talaga. amoyin. Sabi ko, legit ba? Ganun. Pwede rin sa babae, di ba? You agree? Oo, gagamitin ko yan. Sabi ko nga sa kanya, kapag nabigyan ako ng pabango ni Tio Breca ako, mahal, pag naamoy ko yung pabango kako, at na ko mabango, sa kwarto mo lang gagamitin kako, yun na, hindi mo pa pwede sa labas. Aray. Baka mamaya habulin ka pag naamoy. Aray. Lalo na yung mga babae pa naman sa lugar namin, maganon. Mabango siya actually. Mabango. I know. Pero itong papatikim ko sa'yo yung original. May original pa? Oo, ito. Original So, peke to. ito, ganon. Hindi, ito yung original scent na isa. Yung Picotin na original. Yan, kasi yan, habulin yan. Habulin. Oo. Yan, bibigay ko sa asawa mo. Sige. Ay, naman na. Sige, spray mo muna. Parang bagay sa kanya to. Ano? Okay lang. Kahit gamitin niya to, wag lang yun. Ano yung tingin mo? Mabango ba para sa guys? Ano yung comment mo Amoy dyan? mayaman to. Oo. Apang amoy mayaman to. Talaga? Nice. Okay to, okay. Malapit sa pabango niya. Okay. Mamahaling pabango. Oo. Papantay siya doon. Alright. Pero ito, hindi ko papagamit sa kanya yan. Pang akin lang yan. Gusto ko pag in-strike niya ako lang hahabulin niya. Ganun. Nice. So, yun. Ito, 10. Yan. Ito mo, alam na nila 10 ha. So, alam nyo na, Picotin Original, Picotin Habulin, alam nyo na, kunin nyo na, i-check out nyo na ngayon dyan sa Yellow Basket o kung saan man yan. So, ako, thank you, Ziljana. Sabihin mo naman sa kanila saan kanila mafa-follow, saan kanila makikita. Wala po akong ganong page, pero meron po akong main. Yun po yung host DJ Zil Diana. Ayan, pwede nyo po akong i-try sa mga events ninyo. Hosting, kahit anong events, DJ, after party, ayan, pwede din po for guesting. And also, shoutout ko na din yung clinic ko. I also have a new beauty clinic po, The Vanity Loft by Zil D, located in Palawig. We're actually offering body massage, foot massage, facial, eyebrow tattoo, lip tattoo, gel and mani, pedi, and lashes. Ayan.
Yan. Saan to? Sambales? Zambales. Ayun. Oh. So mga taga Sambales yan, alam nyo na. Follow nyo. Follow nyo si Siljana. Namang talino, di ba? Ay, meron pa pala nakalimutan ko. Sorry na. Sige lang. Vanity Mix po. We're actually offering every hour sa limited mobile bar. We're serving quality drinks. Mukhang gusto mo ako i-try. Di ka mag-see sa lasa namin. Sobrang solid. Vanity Mix po. Yan. Pag mga events nyo rin, di ba? O yan, mag-follow kayo dyan. Ako maraming salamat siyempre kay Ziljana. Taga Sambales, nagpunta dito, di ba? Yun, so grabe. Grabe yung pasensya niya sa akin. Tsaka dahil dyan, thank you. Sobrang... Yun, marami tayong titingnan natin kung paano kita matutulungan. Ako naman maraming salamat sa Triton Studios, Triton Entertainment. Tulungan nyo na rin tong mag 1 million subscribers tong channel na to, di ba? Yun naman ngayong this year, kahit pamasko nyo na sa akin. Picotin Perfume, syempre available sa TikTok, Shopee, Facebook. So, ito nga pala si Tio Bry. See you on the next episode. Maraming salamat. Urban Nation. Beat Shop. Here's another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. Ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako ay magaling. Ako daw ay magaling. Magaling. Babae mo daw ako. Ewan ko ba? Sa tingin mo? Babae mo daw ako. Hindi naman. Nambocha. Babaero, babaero, babaero daw ako. Babaero daw ako. Sinong may sabi, magkakating labi, di naman totoo. That's bullshit, man. Puro imbento, sari-saring kwento, basta't sa'yo lang ako. At alam mo yun. Puro imbento, sari-saring kwento, basta't sa'yo lang ako. Sabi ko na ikaw nga ay paning. Ikaw nga ay paning. Ikaw nga ay paning. Di naman sa hotel nag-check-in. Di naman nag-check-in. Nag-check-in. Babae mo daw ako. Overtime eh. Tagal ng meeting. Babae mo daw ako. Ang traffic. Grabe. Babae